Magsimula tayo dito sa, ano tayo ngayon, sa, ano to, matindi to, boy. Ang team song neto, Iba na ka na pala ngayon. Alam niyo yung kantang yon? Iba na ka na pala ngayon. Di ba noon, simple ka lang. Mga simpleng girl lang. Pero ngayon, sosyal ka na. Modelo na ang iyong binahay. Iba na ka na pala ngayon. Iba na ka na pala ngayon. Malupit! Malupit po to. Iba na, ano ba naman yan? Porkit maya... Mayateng ka ba na? Ano ba naman yan, iba na? Anak ng weteng, lagi kita nakikita sa panaginip ko, basang-basa. Lagi kita nakikita sa panaginip ko, magkasama tayo, magkayakap, bakat na bakat. Tapos pupunta ka lang dito kay... Ito nga pala yung kalaban niya, si Albi, kalaban ni Martin Romualdez to sa pagka-speaker. Abay, ganito pala. Ano ba yung mga kalaban ni Speaker Martin? Puro iyot man. Nagalit si Pulong, sa babae tulong. Nagwala o siya'y nagwala, yung bugaw sa saksakin bigla. Ayun, pwede ba umiyon? Ikaw sa tulagon, iyot man. Gara, di ba? Ang gara ng kalaban lahat ni Martin Romualdez, puro iyot man. Si Pulong, dami iniyot. Eto rin, mga bata. Pakinggan na natin. Isang marital scandal ang kinakaharap ngayon ng isa sa mga napabalitang top contender for the House Speakership sa 20th Congress na si Naku, marital scandal, tapos nagreklamo asawa mo. Naku po, saklap niyan. Saklap niyan. Yan pa naman ang mga moto ng mga lalaki. Kahit anong mangyari, huwag kang pauhuli. Asawa kalaban eh. Mga babae pa naman yan, naku. Hindi nila kakalimutan niya, may mga toyo yan eh. Diba? Kasi po, alam nyo, ang mga babae, pagdating po sa mga nung elementary, high school, college, plat 1 yan o pinakamagaling yan sa history. Yan ang mga babae. Buting di mo matatalo sa history yan. Di mo matatalo sa history yan. Putik, alam pa yan yung ginawa mo nung unang kayo nagkita eh. Diba? Nako. Kahit pinatawad ka na niya, ano kayo? Okay na, sorry na. Sige na, sorry na. Sige na, kain tayo sa labas. Kain tayo sa labas. After 1 week, after 1 week, may nakita na naman na tumunog yung cellphone mo, sino na naman yan? Sino na naman yung kausap mo? Mga kumpare ko to. Kakaayos lang natin eh. Wala pang 1 week, ganyan ka na naman. Kumpare ko nga to. Lahi ka na lang ganyan eh. Diba? Lahi ka na lang dyan. Ganyan. Naalala ko pa nung unang araw, December 16, 2017.
8:25 p.m. Alam niya yun. Ano? December 16, 2017, 8:35 p.m. sa gilid ng Isitan Mall. Di ba? Naalala mo yun? Ano? Naghintay ako doon, hindi ka sumipot. Di mo nga ako sinundo eh. Ba't di mo ako sinundo? Nasa barkada mo, ikaw. Di ba? Nasa barkada mo, ikaw. Isang beses lang yun eh. Di ba? Isang beses lang hindi nakasundo. Pero nung December 17, 8:30, andun na ako. 8:45 labas mo. Yan, mahirap. Yan, mahirap po sa mga babae. Major in history yan. Nako po. Lahat ng teacher alam yan. Flat 1 yan. Pakagaling. 99%. Hindi sila pwede, kung hindi niregla yan, masakit yung puson, 100% yan eh, kaso hindi nakapasok, kaya 99%. Diretso natin. Congressman Albi Benitez, sinampahan siya ng reklamo ng kanyang asawa dahil sa infidelity. Nabuking din kung sino ang kanya umanong mistress, Nako! isang sikat na aktris. Nako, Ibana, dyan ang pagbagsak ni Ibana Alawi. Ibana, putik, bet ka! Bet ka! Sa puso ko'y nag-iisa, kahit di tama ang ginagawa, sinta. Basta ba makasama lang kita, parang kapiling mo na siya. Turong. Bet ka! Iba na, bet ka lang, sinayang mo ang mga katas. Ang agenda report ni Zandro Chona. Kumalat sa social media ang kopya ng complaint affidavit ni Nikki Lopez Benitez, ang asawa ni Negros Occidental Representative Albi Benitez. Sa ulat ng Politico website, pakiramdam ni Nikki, lubos siyang pinagtaksilan na nagdulot daw ng mental o emotional anguish. Naku po. Oy, Binirod, thank you pare. Thank you, Binirod. Boss Nyolo, VMB Fam. Love you. Birthday shoutout sa junior ko, Jamar Vinny Rod Jr. Oy, Jamar, happy birthday! Happy birthday mula sa daddy mong si Vinny Rod, Jamar Vinny Rod Jr. Happy birthday, tol. Ang hirap niyan po, no? Kasi may ano to eh. Dati pa po to nababalita. Kasi nga po, may napicturan na si Ivana, may kasama nga na congressman. Nakasombrero pa si Ivana. Kasama buong pamilya at di umano. Napicturan na to eh. My God! Inirereklamo ang bilyonaryong kongresista dahil sa paglabag sa RA 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Partikular na kalakip sa reklamo ang umano'y ilang beses na pagkakaroon ng marital infidelity o pangangaliwa ng mambabatas. Nako, ang dami! Ang dami palang kinaliwa eh. Michael Jordan, kinaliwa! Kinaliwa eh.
Ayon kay Nikki, nakumpirma niya ang pangangaliwa nang matanggap niya ang petition for declaration of nullity of marriage na inihain ni Benitez. Nakasaad daw doon ang pag-amin nito na ama siya ng 2 illegitimate children. Naku! Lumalabas rin sa complaint affidavit ang pangalan ng Ayan na-videoan siya, ayan po yung na-picturean siya, Ayan, si Ivana Alawi, ayan siya, papalabas siya. Kasama niya daw si Benitez. Ayan yung kumakalat na video nun, Ivana Alawi. May kasamang congressman. Ayan yun, Ivana, ano ba yan? Grabe, no? Ay, naku. Hindi nakalagay na sa affidavit, Ivana Alawi. Ayan, 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 sa affidavit, Ayan, Ivana Alawi. Ito, naka-yellow. Ayan, sabi niya, marriage filed by respondent and after reading the admission of respondent of having fathered 2 illegitimate children and his implied admission of his current illicit relationship with Ivana Alawi, that I was able to confirm his marital infidelity. Inamin pala niya na jowa niya si Ivana. Wow! Lupet. Umamin ka, yung mali mo, No? Yan ang mali mo. Grabe. Ivana. Sa complaint affidavit ang pangalan ng umano'y mistress ni Albi, ang aktres na si Ivana Alawi. Oy! Isa si Congressman Benitez sa mga maugong kaugnay sa liderato sa Kamara. Sinubukan siyang kunan ng Bilyonaryo News Channel ng pahayag pero hindi ito nagsasalita kaugnay sa issue. Pero ang kanyang abogado, sinabi na mariing itinatanggi ni Benitez ang mga paratang sa kanya. Questionable rin daw ang motibo ng asawa ng mambabatas. Asawa niya yun, Hindi mo, alam nyo, yung mga ganyang reklamo, yung mga babae, hindi naman magre-reklamo yan, Mag-iimbento yan na, kakasuhan kita ng may babae ka. Di ba? Tingin nyo, yung mga babae dyan, di ba? Hindi naman kayo magkakaso kung hindi nyo talaga nakita o napatunayan, Questionable pa yung babae. Kawawa naman yung babae. Di ba? Gara rin ng abogado, Gara rin ng abogado, Questionable daw yung motibo ng babae. Ng babae nga, questionable. Diba? Pero handa raw ang kanyang kliyente na makipagtulungan sa kaso. Para sa agenda, Nako, yan ang mahirap dyan. Nako po. Mahirap yan. Yan po ang kalaban ni Martin Romualdez. Iyotman. Ayan po, 3 sila magkalaban. Martin Romualdez, Benitez, Iyotman. Putik, puro yung kalaban ni Romualdez, puro babaero. Diba? Puro babaero. Oh my God. Diretso natin dito. Nagtalaga na ng bagong Solicitor General si Pangulong Bongbong Marcos matapos niyang tanggapin ang courtesy resignation ni Menardo Guevara na minsang naging kontrobersyal matapos tumangging maging kinatawan ng gobyerno laban sa mga Duterte. Okay, Menardo Guevara, pwede mo nang ikis si Digong, lips to lips. Yan. Pwede mo nang ikis si Digong ng lips to lips. Pwede ka nang magladlad na isa kang DDS. Hindi ka na mahihirapan. Ha? Hindi ka na mahihirapan.
Kahit mag-list to list kayo. Diba? Kasi sa ka makakita, Solicitor General, choosy! Diba? Sa ka makakita, Solicitor General, choosy. Ito ang tungkol sa pilit. Okay, hawakan ko po. Tungkol dito sa ano, hawakan ko po. Dito kay Duterte. Ay, pass po ako dyan, pass. Choosy! Galing, no? Ngayon lang tayo nakakita ng Solicitor General. Choosy kung anong kaso gusto niya. Galing! Husay! Mabilasik! Ngayon, pwede ka na pumunta sa daig, dalawin mo doon, sumamba ka na rin sa karton. Nakatutok si Ivan Mayrina. Nanumpa ngayong araw si UP College of Law Dean at dating Chief Executive Officer ng Pag-ibig Fund, Darlene Berberabe, bilang bagong Solicitor General. Siya na ang hahalili kay Menardo Guevara na tinanggap ng Pangulo. Ito po Berabe, isa pong Pinoy appointee ng Pag-ibig. Diyan lang po masasabi natin, walang pakialam po ang Pangulo sa kulay. As long as mag-perform ka ng iyong trabaho. Walang pakialam ang Pangulo sa kulay-kulay. Kasi ang importante sa kanya, mag-perform ka sa trabaho mo para sa taong bayan. Yan po ang iniisip ng Pangulo. Hindi po yung katulad ng mga DDS, dilaw yan. Walang ganun sa Pangulo kasi sabi ng Pangulo, kahit anong kulay mo, basta makitaan ka ng Pangulo na maglilingkod ka hindi sa kanya kundi para sa taong bayan. Diba? Yan po ang ginagawa ng Pangulo. Diretso natin. Courtesy resignation. Bilang abogado ng Estado, ang Solicitor General ang inaasahang kakatawan sa gobyerno sa mga kasong kinakaharap nito. Pero naging kontrobersyal Cecil Fernandez, maraming salamat po. Thank you. kailan si Guevara matapos mag-recuse o tumangging mag-abogado para sa gobyerno. Tingnan mo, tumanggi siyang mag-abogado para sa gobyerno labang kay Duterte. Sino ba naman tangang ganon? Sinong tanga-tangang gagawa ng ganon? Biro mo mandato mo para sa taong bayan. Hindi mo ire-representa yung 30,000 na mga biktima ng EJK. Tinanggihan mo? Ano yung katangahan yun? Anong klase ka nun? Kailan inaasahang kakatawan sa gobyerno sa mga kasong kinakaharap nito. Pero naging kontrobersyal kamakailan si Guevara matapos mag-recuse o tumangging mag-abogado para sa gobyerno sa habeas corpus petition sa Korte Suprema ng magkakapatid na Duterte matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iginit pa noon ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema ang posisyong walang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas at gumaganang justice system sa bansa. Hindi mo? Yan ang Solicitor General natin. May pagkaingot. Diba? Kumbaga, yung ginawa na ustisya para sa mga taong bayan, kinukontra ni Guevara na wala na daw jurisdiction ng ICC. Na hindi, parang sinasabi niya rin na hindi tama ang ginawa ng mga presidente. Diyos mio! Sa tingin ni Executive Secretary Lucas Bersamin, wala itong kinalaman sa desisyong pakawalan si Guevara sa gabinete ni Marcos at nais na magkaroon ng bagong mukha sa Office of the Solicitor General. I don't think that that was a factor at all. He and the President had a conversation about this. And Ay, maraming salamat po, Flory Popa, for support. Thank you po. Alam mo, Executive Secretary Bersamin, wala na po kaming pakialam
kung may kinalaman o walang kinalaman. Ang pakialam namin, wala na sayang soldier na yan. At mga DDS, hello! Mga DDS, hello, hi, hello, how are you? Are you doing, DDS? Are you fine? Are you fine with the situation right now? In which the situation, we have a new PNP chief Torre, we have extradite Teves, we have new Solicitor General Berberabe, and we have the next going to be Ombudsman. Oh my God! Oh my God! Ombudsman! Pinapaunawa ko lang sa inyo, ha? Kasi para kayong tatanga-tanga. Ha? Kasi nga, ito yung weak leader. Hindi nyo alam, yung chessboard ang nagkokontrol si BBM. Hindi yan makokontrol ng nakakulong. Solicitor General. Mamaya dadako tayo kay PNP Chief Torre. Oh. Andito na si Tebes. Parating na si Roque. Ilang buwan na lang may bago na tayong ombudsman. Oh, paano ba yan? Ibig sabihin, pa-filean natin ang kaso si Sara sa threat. Ouch! 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 Pangalawa, makikita natin ang salin, either matuloy o hindi ang impeachment. Ouch! Ouch! Pangatlo, puputaktihin ng mga ghost sa napunta yan. Kakasuhan na yan ng plunder. Ouch! 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 Oh, si Kibuloy bubulukin na yan. Si Digong bubulukin na. Ouch! Wala nang pag-asa. Wala nang pag-asa mga DDS. Kahit anong i-fake news nyo sa Congress, spokesperson Princess Abante. I-fake news nyo sa executive, spokesperson Yusek Claire Castro. I-fake news nyo sa kapulisan, huhulihin kayo ni Torre. Ouch! 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 Tol, Chris Ulo, shout out, love you, Tol. Isipin mo yun, ha? Si Torre, alam niya ang galawan ng mga DDS fake news kasi pinaguli niya yan, eh. Ngayon, subukan yung mag-fake news ngayon. Siya ang namumuno sa tuktok ng PMP. Isang pitik niyan, bata! Go get them! Tapos! Sinisimplehan ko lang kayo, ha? Mag-fake news ka, Jason, sa bata! 2 ngipin yan, bunutin nyo. Banatae, nag-fake news, bata! Paliguan nyo ang itim niyan. Ikokay. Wala na. Wala na. Wala nang opsyon. Wala na. Paano kayo niyan? Kilalanin niyo si Torre. Ayan, nagpanginig ng mga betlog at mga jingle bell nyo. Di ba? Kahit saan kayo mag-abot, hinaharap kayo. Oh. Mamaya dadako tayo dyan. Tapos na kayo. President respected his ethical decision to recuse. Now, if there was a reservation about his professionalism at that time, the President could have already removed him. Bago itinalagang Solicitor General ni Pangulong Bongbong Marcos, nanilbihan bilang Justice Secretary ng Administrasyong Duterte si Guevara. Founding partner din siya sa law firm na itinatag nila ni dati Executive Secretary Salvador Medialdea. Binati ni Guevara ang kapalit si Berberabe. Di ba? Miguel Dea, di ba?
kaalyado. At tiwalang magiging mahusay siya bilang Solicitor General. Babalik daw muna sa tahimik na pribadong buhay si Guevara. Wag! Punta ka sa daig! Kamustahin mo yung karton? Tinanggap din ng Pangulo ang pagbibitiw ni CHED Chairperson Prospero de Vera na hawak ang posisyon mula pa noong 2018 at isa ring Duterte appointee. Hindi malinaw ang naging basihan ng pagtuldok ng Pangulo sa termino ni de Vera na papalitan ni CHED Commissioner Shirley Agrupis. Oy, thank you, Flory Popa. Thank you po. Second term niya na ito. Maybe the President wanted to give Tama yan. Alisin nyo na yung mga may bahid ng green, ng mga luga. Basta may patak, kahit patak ng green, talisin na yan. fresh start to the CHED. Or maybe there were other reasons. Hindi natin madi-discount that may factor dyan yung mga intramurals dun sa CHED. Sa isang pahayag, malugod na tinanggap ni de Vera ang pasya ng Pangulo na palitan siya bilang CHED Chairman at nagpasalamat sa pagkakataong maglingkod sa CHED sa loob ng halos 7 taon. Ang pumalit sa kanyang si Agrupis, naging presidente ng Mariano Marcos State University. Mananatili naman bilang Interior and Local Government Secretary si John Vic Remulla. Justice Secretary pa rin si Boy Remulla. At patuloy na pamumunuan ni Secretary Gibo Chodoro ang Defense Department matapos tanggihan ng Pangulo ang kanilang mga... Tama lang yan. Remulla Brothers, sa pabor pa rin tayo dyan. Kay Boying, tsaka kay John Vic, siyempre kay Chodoro. Ano sabi ni Chodoro nung una, anong pakialam ng China sa atin? Ginagano na ng Chodoro. Very good ka doon, ha. Chodoro, ha. The best. Sinumiting courtesy resignation. Nagpapatuloy ang pagsusuri sa iba pang mga kalihim dahil ayon sa Pangulo, nais niya ng malalimang pagtingin sa naging performance ng kanyang gabinete para sa GMA Integrated. Alam nyo, isa lang, ako may BBM, sana wag nyo na po tanggalin si Ma'am Lala Soto. Ang galing po ni Ma'am Lala Soto. Tungkol po talaga siya sa tradisyon tsaka sa kultura. Sana wag tanggalin ni BBM si Ma'am Lala Soto. Yan lang pakiusap namin nila Tol Chris Ulo kasi nga po, si Ma'am Lala Soto, kung matatandaan po natin, siya po nagtatanggol ng tradisyon at kultura. Lalong-lalo na po hindi lang sa telebisyon. Lalong-lalo na po yung pagiging conservative kailangan ng ating mga nasa telebisyon. Kay Ma'am Lala Soto yan. Sana BBM, wag niyo naman tanggalin si Ma'am Lala Soto. Diba? Pabor ba kayo? Diba? Magaling si Ma'am Lala Soto eh. Diba? Alam natin yan kung gaano kagaling si Ma'am Lala Soto. Sana wag matanggal MTRCB Lala Soto. At feeling ko naman hindi matatanggal eh. Kasi okay na tao yan eh. Magaling talaga, 'di ba? 'Di ba? Ma'am Lala Soto. Sana hindi matanggal, no. Tingin niyo matatanggal ba? Ha? Ewan ko si Gadon, wala pa akong balita eh. O, di ba yung sa It's Showtime din, di ba? Sa It's Showtime, nakita mo yon, di ba? Mami Irene, Daddy Armin, tingin nyo. Hindi niya tatanggalin, sabi ni Eva. Sana wag, no? Ma'am Lala Soto.